Ang mga pangyayari matapos ang masakre ng Hamas noong Oktubre 7 ay nagdulot ng masakit na katotohanan sa organisadong komunidad ng mga Hudyo sa Amerika. Marami sa kanilang matagal na alyansa sa ibang minoryang komunidad ay biglang nasira sa panahong pinakakailangan ng diaspora ng mga kaibigan. Ngunit may mga bagong samahan na umuusbong, kabilang na ang isang organisasyong pinamumunuan ng mga Muslim na hindi lang nagsusulong ng pakikisa sa mga Hudyo, kundi pati mas mapayapang ugnayan sa Israel. Mapapanood ito ngayong linggo sa American View. Maligayang pagdating sa American View. Ako si Mike Wagenheim, ang inyong host. Kasama natin ngayon si Anila Ali mula sa American Muslim and Multi-Faith Women's Empowerment Council, AMWEC. Salamat sa paglalaan ng oras na makasama kami. Napakahalaga ng gawain ito at ng mga alyansa na bubuo sa panahong tila mapanganib para sa ugnayan ng mga Hudyo at Muslim at Hudyo at Arabo. Paano ito nangyari sa iyo at sa inyong organisasyon? Naitanong mo ang isang tanong na may ugat pa sa ika-11 ng Setyembre. Noong panahong yon, ang ideolohiyang umatake sa Israel noong Oktubre 7 ay siya ring umatake sa ating bansa, Estados Unidos ng Amerika. At noong panahong iyon, isa akong batang ina. Kakalipat ko lang sa Amerika para maging isang malayang Muslim. At bigla na lang, naisip kong dapat kong banggitin ang mga bagay na di ko naririnig sa mosque at mga organisasyong Muslim. Mahal namin ang Amerika. Dito kami pumunta para sa mga pagpapahalagang Amerikano tulad ng kalayaan sa reliyon, karapatan ng kababaihan at pagkakapantay-pantay. Sa halip, ang naririnig ko ay sisihin ang Amerika para sa ika-11 ng Setyembre at pagkatapos ay nagsimula na ring sisihin ang mga Hudyo. Kagagaling ko lang sa maraming bansang Muslim bago ko pumunta sa Amerika. At ako mismo, taga-Pakistan ako. Doon ako ipinanganak. Hindi ko narinig ang matinding put laban sa mga Hudyo na naririnig ko sa mosque namin sa Irvine, Southern California. Nang harapin ko ang mga organisasyong ito, napansin kong magkaiba ang layunin nila kumpara sa isang Muslim na tulad ko. At iyon ay ang sakupin ang sibilisasyon ng Amerika, ang kanluraning sibilisasyon. At gawin ito sa pamamagitan ng paglikha ng isang atmosfera ng pagkapuot laban sa mga Hudyo at Israel. At doon ko tiningnan ang sarili kong angkan mula kay Abraham, na ako ay isang Muslim. Ipinanganak ako sa isang bansa na halos kasabay ng pagkakatatag ng Israel. Mga Breton ang naghati noon sa India at Pakistan. Pero ang aking mga magulang at lolo't lola ay lahat ipinanganak sa India. Hindi nila ako tinuruan, magalit o mamuhi. Bakit dito sa Amerika tinuturuan tayong kamuhian ang mga Hudyo at Israel dahil sa sigalot sa gitnang silangan na madali namang maresolba? Kailangan lang nating pag-isahin ang mga Israeli at Arabo. Iyon ay 30 taon na ang nakalipas. Sa tingin ko noon, naramdaman kong kailangan nating sariling plataporma dahil tayo ang pinakamalaking grupong Muslim sa Amerika na hindi tayo mga Arabo at madalas ay hindi tayo sumasang-ayon. At ngayon, masasabi kong sa karamihan ng pagkakataon, hindi tayo sumasang-ayon sa ideolohiyang ito ng puot at na ang Islam lang ang tanging daan at lahat ng iba pa ay kailangang alisin. Lahat ng ideyang banyaga para sa akin bilang isang Muslim, dahil lumaki ako kasama ang mga Muslim na may bukas na isipan. Sila ang nagtayo ng isang bansa na magiging ligtas na kanlungan din para sa mga minorya, para sa mga Muslim. At nakita rin namin kung anong nangyari nang pumasok ang petrodollar sa Timog Asya. At alam mo, ang buong radikalisasyong ito, nilamon nito ang kaisipang jihadi. Nilamon nito ang Timog Asya. At sa Amerika, ang parehong ideolohiya ay nag-ugat din. Bilang mga moderatong Muslim na mahalang Amerika, tungkulin naming magsalita at ipahayag ang aming saloobin. At ginawa namin yon. Sa mahabang panahon, ginawa namin yon. Hanggang sa may nangyari sa Amerika na di na namin kontrolado. Napagtanto namin kailangan na ring magsalita at gumanap ng papel ang gobyerno. Hindi lang ang mga karaniwang Amerikano. Dahil may mga organisasyon at mga bansa na wala sa ilalim ng aming kontrol dito sa Estados Unidos bilang mga Amerikano na namumuhunan sa ganitong indoktrinasyon ng mga Amerikanong Muslim.
At alam naman natin lahat kung ano ang nangyari. Napagtanto ko na kailangan kong magtayo ng plataporma para sa mga kababaihan dahil karamihan sa mga organisasyong ito sa Amerika ay matagal nang umiiral. Nakaranas ako ng maraming misogynia. Alam mo, Council on American Islamic Relations, ICNA, ISNA, Islamic Relief. Palagi ko silang pinupuna dahil hindi pantay ang representasyon ng mga kababaihan. At kapag may mga babae naman, gusto nila kaming gawing palamuti lang na, kapatid, pwede kang manatili na lang sa kusina. At tumutol ako doon. Sabi ko, si Benazir Bhutto sa Pakistan ay hindi na natili na lang sa kusina. Ganun din sa India at Bangladesh, walang naupo sa kusina. Meron tayong mga babaeng leader mula sa South Asia na namuno sa malalaking bansang karamihan ay Muslim. At syempre, si Indira Gandhi sa India. Iyan ang aking sibilisasyon. At hindi mo ako pwedeng sabihan na manatili na lang sa kusina. Pantay ang karapatan ko. Isa akong Amerikana. Nang inimbestigahan namin ang mga organisasyong ito at ang kanilang estruktura, nakita namin marami kaming nailuklok na babae sa mga mosque board. Pinatahimik sila. Bakit? Dahil hindi nila sinusuportahan ang ideolohiyang nakabatay sa hinanakit na dala ng mga organisasyong ito sa Amerika na nagpapakilalang mga organisasyong pangkarapatang sibil ng mga Muslim. Alam mo, mahal namin ang Amerika. Pumunta kami dito para matiyak na magkakaroon ng oportunidad ang aming mga anak na hindi namin naranasan sa mga bansang karamihan ay Muslim, na hindi nagbibigay sa amin ng parehong oportunidad at dignidad bilang mga babae. Ngayon, bumabalik tayo sa parehong ideolohiya na hindi namin tinatanggap. Ang aming kilusan ang unang kilusang pangkarapatang sibil ng kababaihang Muslim. Taong 2011 ito. Maaring isipin mong marami talagang hindi nagustuhan kami. Talagang mahirap isipin kaya yun ay noong. Ibig kong sabihin, kahit ganon, kapag pinag-uusapan mo ang pagkakaiba ng komunidad ng mga Timog Asiano Muslim at komunidad ng mga Arab Muslim, paano mo sa tingin napalago ang organisasyong itinayo mo at nadala ito sa punto ng pagpapalawak, ng pagtanggap, ng pagbuo ng mga ugnayan? Mas madali talagang magtulungan sa loob kaysa lumabas at magabot ng kamay. Paano umusad yon? Alam mo dati, masasabi kong nagbago talaga ang lahat pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre. Pero noong binubuo pa namin ang aming organisasyon, napakaraming babaeng Muslim at lalaking Muslim ang sumusunod sa aming mga yapak at nagsasabing, mahal namin ang Amerika. Ang mga Hudyo ay mga kapitbahay namin. May matibay kami ugnayan sa mga organisasyong Hudyo. ADL sa California, ADL sa New York, maraming rabing Hudyo ang tumayo sa tabi namin. Nagdaos kami ng malalaking interfaith iftar sa mga sinagoga, pero dumami ng husto ang mga Muslim, kaya kailangan naming sabihin, hindi nakasya silang lahat sa loob. Ibig ko sabihin kung titingnan mo ang kasaysayan kung paano namin binubuo ang aming relasyon sa komunidad ng mga Hudyo, at syempre pati na rin sa mga Kristiyano at iba pang mga komunidad, isa itong magandang kilusan at syempre marami ring tao na hindi natuwa sa nangyayari. At habang binubuo namin ito sa Amerika, marami sa aming mga leader Muslim, mga kagaya kong babae na tumatakbo sa pwesto, mga lalaking tulad ko na sinusubukang makapasok sa mga organisasyong ito at magdala ng iba't ibang opinyon, pluralismo, sila rin ay tinatarget at pinapatahimik. Ang aming organisasyon ay pinagkakatiwalaan dahil dati rin kaming nakipagtulungan sa gobyerno ng US para subukan ang mga proyektong laban sa marahas na ekstremismo. Maraming parangal ang natanggap ng aming organisasyon. Bakit? Dahil bumubuo kami ng matatag na Muslim na kilusan na tumutuligsa sa diskriminasyon sa loob at labas. Sa kasamaang palad, ang nangyari ay noong 2015. Nakita namin ang pagyusbong ng antisemitismo. Alam mo, una ay may BDS at naririnig na namin ito. Pagkatapos ay may Zionismo, anti-Zionismo. Laging kinukwestiyon ang karapatan ng Israel na umiral na hindi na dapat tinatanong at sana'y tinanggap na ng lahat, lalo na sa mundo ng mga Muslim. Ngayon, posibleng may sariling estado na ang mga Palestino. Pero dahil hindi yon nangyari, nagsimulang pumasok ang tanong na yon sa mga sermon na naririnig ko sa mosque, pati na rin sa mga usapan sa likod ng mga saradong pinto. Alam mo, ako mismo, pagkatapos mahalal si Ilhan Omar at siya bilang isang kinatawan, sana ay marami siyang nagawa para paglapitin ang mga Muslim at Hudyo.
pinili niyang lalo pa tayong paghiwalayin. Pero ang ginawa niya ay binuksan niya ang pintuan para sa maraming antisemitismo na naipakain na sa komunidad ng Muslim sa pamamagitan ng mga organisasyon at mga estrukturang ito. At naging ayos lang at minsan pa nga ay parang astig sabihin na ang mga Hudyo ang may kontrol sa mundo. Ang mga Hudyo ang may kontrol sa Hollywood. Kapag naririnig mo ito ng mahigit 100 beses, nagsisimula kang maniwala. Napansin ko rin ang malaking pagbabago sa aming board na may Muslim, Hudyo at Kristiyano. May mga pagkakataon na may magsasabi, bakit hindi tayo magsulat ng kahit ano, Ilhan? Ano kung sinabi ngayon? Isa siyang kinatawan at nagsasabi lang ng totoo. Tama ba? Kapag lehitimo mong ginagawa ang ganitong anti-Semitismo mula sa mga halal na kinatawan, may seryosong mali na nangyayari. At yun ang nakita ko, alam mo, habang nagtatrabaho ako, na itong anti-Semitismo ay hindi na lang itinatago sa likod ng anti-Zionismo. Karapatan ng Israel na umiral, BDS at advokasya para sa mga Palestino, hayagang inaatake na nito ang mga Hudyo. Ako at ang aming organisasyon ay tumindig noon. Alam mo, may mga hamon kami. May mga Muslim na nagtatanong sa mosque, kasama ka ba sa AMWAC? At inaaway nila ang mga ito, pinapatahimik nila. Maraming babae ang lumantad, tumakbo sila sa posisyon sa Florida. Tumakbo rin sila sa posisyon sa Michigan. Dahil hindi sila laban sa mga Hudyo, hindi rin sila laban sa Israel. Sila ay inusig, pinatahimik, tinakot, pati na rin ang mga lalaki. At sa huli, ang American Muslim Multi-Faith Women's Empowerment Council na lang ang natirang ilaw ng pag-asa para sa Amerika. Gusto kitang tanungin tungkol dito bilang isang Hudyo. Nakita namin mismo habang nangyayari ito. Sunod-sunod na organisasyon, kabilang ng mga nagsasabing sila ay para sa mga karapatang sibil at mga progresibo, lumabas sa grupo, iwan ng mga Hudyo na parang pabayaan na lang sila o mas malala pa doon, aktibong atakihin sila. Ano ang pinagkaiba ng mga grupong yon sa grupo ninyo? Anong nakita mo? Ano ang nakita mo na hindi nila nakita? Ano ang dahilan kung bakit ang grupo ninyo at ang inyong kilusan, pati na ang mga tao sa inyong bilog, ay nanatili at kumapit sa layunin habang ang iba ay mabilis na tumakbo palayo? Matagal ba ang prosesong ito? Ito ba ay indoktrinasyon? Ano ang pagkakaiba? Paulit-ulit ko nang tinanong ang mga leader ng Hudyo, pero kaya nilang magbigay ng sandaan magkakaibang sagot gaya ng madalas gawin ng mga Hudyo. Pero mula sa pananaw ng isang tagalabas, interesado akong malaman kung ano ang nakita mo. Alam mo, palagi ako naniniwala na mas matibay ang buklod ng mga pananampalatayang Abrahamic kaysa sa kahit ano paman. At ako mismo, habang lumalaki, at kung bakit ako ay naniniwala talaga sa mga pagpapahalaga at pagkakaisa ng Muslim, Hudyo at Kristiyano, ay dahil ang lola ko ay isang malaking leader na kababaihan sa India. Siya ang unang babaeng Muslim na nahalal sa Kongreso sa India, sa isang bansang pinanghingi-babawan ng mga lalaki, karamihan ay Hindu at minorya ang mga Muslim. At siya ay sumulat ng malawakan tungkol sa Islam, karapatan ng kababaihan. Kaya pinalaki ako ng mga ganitong leader, pati na rin ng tatay ko na naglingkod sa Inglaterra para sa Pakistan. Noong panahong yon, nakita namin ang paglala ng radikalisasyon ng Muslim na komunidad doon. At dinadala niya ako sa lahat ng mga lugar na ito sa Inglaterra. At ano ang itinuturo niya? Pagkakaisa ng mga pananampalatayang Abrahamic. At sinasabi niya, alam mo, hindi ito ang Islam. Hindi ito ang ating kultura. Nagmula tayo sa sibilisasyon ng lambak ng Indus na may malasakit sa lahat ng tao. Sa loob ng maraming siglo, pinanghawakan natin ang mga pagpapahalagang pluralistiko, umunlad ang Budismo at Hinduismo, at hindi tayo namumuhi. At para sa akin, parang deja vu lang ito na naramdaman kong kailangan kong paalalahanan ang mga Muslim. Sino ka ba? Nagmula ka kay Abraham, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kapag tayo bilang mga Muslim ay nagdarasal ng 5 beses sa isang araw, hinihiling natin sa Diyos na pagpalain si Propeta Muhammad at ang kanyang pamilya, tulad ng pagpapala niya kay Abraham at sa kanyang pamilya. At sino ang nagtuturo sa atin na kamuhian si Abraham at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga anak? At iyon ang naging batayan ng lahat ng aming ginagawa, na maaari kayong magkaroon ng pagkakaiba sa geopolitika. Alam mo, maaari kayong mag-debate. Maaari kayong magkaiba ng opinyon. Pero ang manawagan ng paglipol sa lahing Hudyo, labag yon sa Islam, labag din yon sa mga pagpapahalagang Amerikano. Talagang masama ito.
Nang marinig namin iyon ng palihim, habang may pagpupulong ako sa mga leader, sinabi nila sa akin, "Hindi ate, hindi ka pwedeng makipagkaibigan sa mga Hudyo at Kristiyano. At maiisip mo na agad akong bumalik sa mga turo ng aking mga lolo't lola at inilantad ko sila." Sumulat ako sa social media na ito ang leader ng civil rights organization na nagsasabing kinakatawan nila tayong lahat, pero hindi nila kinakatawan ang pananaw ko. Nung panahong yon, may mga task force kami laban sa puot. At binigyan nila kami ng plataforma bilang mga moderate na Muslim para harapin ang mga Islamistang kasama namin. Alam mo, marami sa mga civil rights organization na ito. Tinanong ko sila, kapatid. Nagpadala ka ng 5,000 text na nagsasabing, si Anila Ali ay masyadong malapit sa mga Hudyo. Sabi ko, anong masama doon? Nandun din ang mga tagapagpatupad ng batas, kaya nagkaroon kami ng plataforma at tumibay kami dito. At napabalik nito ang maraming Muslim sa pagiging malapit sa mga ugat ni Abraham at pati na rin sa Quran. At hindi rin kami na brainwash ng Al Jazeera na noon pa man ay iniindoktrina kami. Kaya naman, sa isip ko yan, dun ko naisip yon. Kung titingnan natin ang ating Quran, ang ating turo, at pinaalala natin sa mga Muslim kung sino sila, iyon ang nagpapatatag sa kanila sa pananampalataya at pagkakaisa. Hanggang ngayon, pinapaalalahanan lang namin ang mga Muslim. Sino kayo? Pero hindi ibig sabihin na walang pagkakaibang lumilitaw. Kahit na may. Sa Israel, mga pagkakaibang yon, tama. Palagi, paano mo inaharap yun? Paano nyo pinapanatili ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya at pinalawak na pamilya? Paano kayo ng organisasyon nagtutulungan para malampasan ang pagkakaibang iyon? Naniniwala kami sa pagkakaroon ng bukas na pag-uusap at talakayan tungkol dito. Marami kaming interfaith town hall na idinaos. Naniniwala kami na bilang Muslim, hindi kami dapat manahimik kapag inuusig ang mga Kristiyano sa mga bansang Muslim. Kaya marami kaming ginagawa tungkol dito. At nauunawaan namin na kung ikaw ay tapat, na kung ikaw ay nagsasabi ng totoo, malalaman ng mga tao. Alam mo, makikita mo kung sino ang hindi tapat. Kung sino lang ang nakikipagkaibigan sa mga Hudyo dahil ito ay kapakipakinabang sa politika ngayon at ginagawa nila ito dahil sa kanilang pananampalataya at pagpapahalaga. Sa tingin ko, nakita at alam ito ng Amerika, kaya naririto pa rin ako sa kabila ng mga pagtatangkang i-cancel kami, patahimikin kami at mga fatwa laban sa amin. Kahit na 6 na buwan lang ang nakalipas, Mike, nagdaos kami ng Abrahamic Unity event sa California, isang simpleng salusalo kasamang imam, pastor at rabbi na may kanya-kanyang opinyon. Pero ito ang Amerika. Dito kayo nagsasama-sama at bumubuo ng ugnayan batay sa mga Amerikanong pagpapahalaga ng pagtanggap. At tayong lahat ay maaaring, alam mo na, magkasamang mamuhay. Ang Shura Council sa California, CARE, at iba pang mga organisasyon para sa karapatang sibil ng mga Muslim, binoykot nila kami. Nanawagan sila ng boycott sa isang salusalo. Pero doon, lumabas ang sarili nilang pagkapanatiko. At alam yun ng mga tao, nakita yun ng mga tao. Napagtanto ko rin na noong sinabi natin ang katotohanan na alam mo maraming sekta sa Islam. Merong Shia, merong Sunni, merong Ahmadiyya. Pinagsama namin sila. Dumating ang panahon na nilapitan kami ng mga tagapagpatupad ng batas bilang mga babaeng Muslim. At sinabi, alam mo, matapos ang pamamaril sa Miami-Dade, ang LGBT community ay natatakot na baka manawagan ang mga Muslim na lipulin sila. At ano ang nangyari? Anila, pwede mo ba kaming tulungan? Pinagtipon namin ang imam ng Ahmadiyya, ang Shia, ang Sunni, kasama syempre ang ating mga Abrahamic na pastor at rabbi. Pinagsama namin silang lahat sa isang entablado sa Amerika, sa isang sinagoga, at sinabi namin, mag-usap tayo tungkol sa pot. At napakaganda ng mensahe na lahat tayo ay magkasamang nakaupo. Lumapit sa akin ang imam ng Ahmadiyya at sabi niya, ate,
na yun lang daw siya unang nakaupo kasama ang Sunni Imam. Kaya ang mga babae ay sa tingin ko, may espesyal tayong, masasabi ko na may paraan tayo para harapin ang mga ganitong klase ng napaka-toxic na issue, mga sobrang ekstremistang ideya, dahil tayo ay mapag-aruga, dahil iniintindi natin ang kinabukasan ng ating mga anak. May mga paraan tayo para dalhin sila. Marami tayong mga halimbawa ng mga babae, alam mo, sa mundong Abrahamic. Lahat ng ating mga ina, alam mo, mula kay Sarah hanggang kay Hagar, kay Khadija, hanggang kay Maria, ang mga babaeng ito ay gumawa ng kamanghamanghang bagay. Kaya sabi namin, kung maipapakita natin sa Amerika, ganito rin tayo pwedeng maging at magkaroon ng iba't ibang opinyon. Para sa Amerika, tayo ay nagkakaisa at walang lugar para sa karahasan. Tungkol dyan, pinamunuan mo ang isang delegasyon ng mga Muslim, ang kauna-unahang delegasyon na pinamunuan ng mga Muslim sa Israel Day Parade nitong nakalaang taon. Sigurado ako dahil ang buong parada ay nananganib sa karahasan. Ano ang pakiramdam noon, lalo na ngayong taon na napaka-tensyonado ng atmosfera at may bagong pamunuan, kumbaga sa New York City, na nakatingin din sa parada? Ibig ko sabihin, ano ang pakiramdam ng Mangguna sa delegasyon na yon? Hindi ko kayang ipaliwanag. Talagang nakapagpakumbaba at napakaganda makita ang napakaraming henerasyon ng mga Hudyo na taga New York na bumuo ng New York na naroon at nagpapasalamat sa amin. Alam mo, isang lola na hawak ang kanyang apo at nakikipagkamay. Tapos lalapit ang ama at magpapasalamat din. Talagang nakapagpakumbaba iyon. At ito rin ay nagsabi sa amin na kailangan pa naming gumawa ng higit pa, na kailangan naming maging mas matapang, na kailangan naming maging mas malakas ang boses. Ipinakita rin ito na bilang Muslim at Hudyo, kailangan naming magkaisa muli. Na maraming mga Muslim, alam mo, may ilang mga Muslim na nagsabi, maaring hindi kami maglakad, nasa gilid lang kami. Lahat sila pumunta sa harap. Isa pa nga, lumapit sa harap ko. Tinitingnan ko siya at sabi ko, sige, ayos ka lang ba? At sinabi niya, oo. Napakaganda lang makita ito. Mas malakas tayo kapag magkakasama. Palagi akong naniwala doon. At para sa akin, ito ay pagtanaw ng utang na loob sa aking mga kapatid na Hudyo dahil pagkatapos ng ika-11 bagang Setyembre, alam mo, ako at tulad ng maraming ibang Muslim, tinawag kaming mga terorista. Ako ay guro sa silid-aralan. At maraming bata noon ang tinawag na terorista. Naranasan ko rin ang mga ganitong insidente. Pero ang komunidad ng mga Hudyo ang unang lumapit. Alam mo, ang ADL noon nang ang isa sa mga alkalde ng Irvine ay tumawag sa lahat ng Pakistani na mga terorista. At ginawa niya yon sa publiko. At wala talagang, alam mo, Muslim Public Affairs Council, wala ring CARE, wala ring organisasyong Muslim na lumapit para tutulan siya. Sino ang lumapit? Ang mga kaibigang Hudyo. At tinuruan din nila kami kung paano ipaglaban ang aming sarili at gamitin, alam mo, ito ang pwede mong gawin. Ganito ka pwedeng magsulong ng advokasya. Hindi natin ito pwedeng gawin dahil mas malakas tayo kapag sama-sama. Kamakailan lang, itong mga linggo, naggaw si Amwak na ikalawang taon ng kumparensya sa Washington, D.C. na mas malaki kaysa una. Ilang minuto na lang tayo, ikwento mo kung paano binubuo ang ganitong event. Ano ang mga plano mo sa hinaharap? Napagtanto ko sa New York noong nagmartsa tayo na mas marami talagang mabubuting tao kaysa masasama. Naalala ko rin ang diary ni Anne Frank na sa edad na 13 ay nagsabing mas nanginghibabaw ang kabutihan sa mga tao. Kung pananatilihin at unahin natin yon sa lahat ng ginagawa natin, ang pagmamartsa sa New York, ang pagkikita sa mga Hudyo, napagtanto namin na marami pa ring tao ang gustong magsama-sama muli sa kabila ng mga naghahating politika. Sinabi namin na gumawa ng mas matibay na koalisyon kaysa dati. 35 organisasyon ang sumama sa amin. Noong nakaraang taon, may 50 Muslim na kasama kami. Mga organisasyong Muslim ito. Sa pagkakataong ito, may 70 organisasyong Muslim, Hudyo at Kristiyano, Sikh, Hindu at silang lahat ay nagkaisa upang manindigan kasama namin at sabihing hindi namin papayagan ang antisemitismo o galit.
Mas malakas tayo kapag nagkakaisa. At sa halip na magkaroon lang ng, 50 sandaang tao na siyang nangyari noong nakaraang taon, napakahirap talagang magtipon ng kahit 100 tao. Nagkaroon kami ng 250 tao na nagmula halos sa bawat bahagi ng Amerika. At may ilan ding imam na naglakas loob sa bagyo at dumalo. At syempre, may mga rabbi, mga organisasyon, at mga think tank din. Mas mahalaga, may mga Muslim mula sa New York na dumalo at sinabi nila, may gagawin kami tungkol dito. At lahat ay sobrang saya na muling magsama-sama sa iisang plataporma. Pinalalakas ang Amerika at sinasabing mas malakas tayo kapag magkasama na gusto naming gawin. May mga Muslim mula Morocco at Afghanistan. Alam mo, may mga Pakistani, may mga Indian, mayroon ding mga Sikh, at lahat sila ay nag-uusap tungkol sa kung paano natin kailangang magbuo ng mga tulay ng pagkakaunawaan, ipagpatuloy iyon. At syempre, may mga demokratiko at may mga republikano rin na talaga namang nakakataba ng puso. Nakuha namin, kami. Labis kaming nengganyo na gawin ito at palawakin pa. Kaya ngayon ay bukas kami. Kung isa kang organisasyon sa Amerika at gusto mong sumali sa aming Abrahamic na pagsisikap na pag-isahin ang mga tao, bukas kami. Sumali ka sa amin. Sumali ka sa aming koalisyon. Hudyo at Muslim, Demokratiko Lahat. at Republikano. Hallelujah. Salamat Dilali sa oras na ibinigay mo sa amin. Makakausap ka ulit namin sa American View next week.